Magnolia Hotshots may 80% chance umano na makaabot sa semifinals dahil ang makakalaban nila ay Northport. Gio Halalon, excited na makaharap ang dati niyang kupunan at hindi din nakakalain na aabot sa ganitong sitwasyon ng mga teams niya sa PBA. Bakit 80% talaga ang chance ng Magnolia? Ibig sabihin, 20% lang ang chance ng Northport na manalo? Teka, parang imposible naman yan. Gilas coach Timko nagsisisi na hindi ginamit ng lubos si Kevin Kiambao laban sa New Zealand dahil sa kung paano nito binangko si KQ sa mga mahihirap na matchups, pero kung Hong Kong lang saka sila ginagamit. Tara, pag-usapan natin agad yan. May mga nababasa ako sa comment section na malaking bonus daw para sa Magnolia ang mahuli sa standings. No isang gabi naglaban ng NLEX at Magnolia at dun ko nakita ng Magnolia build for crucial games talaga, lalo na sa James Yap era. Ngayon na nasa 8 seed sila ang Magnolia, minatch sa number 1 seed na Northport. At dahil Northport lang naman daw, kaya sure semis na raw yan. Naku, hindi ganun kadali yan ah. Pero unahin natin kung anong kakayahan ng Magnolia sa contention na to. Ang Magnolia Hotshots mga kuys, hindi na yan bumabata. Kung sa experience lang naman ang pag-uusapan, tagilid ang Northport dyan. Ngayon lang nakaranas na umangat ang standings ng Northport. Dati kasi laging nachuchoke ang NP kahit maayos ang nilalaro nila. Ang Magnolia, ilang beses na nating nakikita yan na lumalaban talaga ng dogfight at may mga antics at tactics ang Magnolia para lang makasurvive sa playoffs, diba? Kaya magugulat ka na lang na biglang nag-iiba sila ng ×2 at minsan yung pressure defense ng Magnolia ang nagpapanalo sa kanila kasi ang mga independent teams madaling takutin. However, hindi mo pwedeng sabihin na 20% lang ang chance nila na manalo. Bakit? Sa palagay ko nga baliktad. Ang Northport naka twice to beat yan. Anytime na manalo sila, semis na yan diretso. At ang Magnolia naman instant ligwak sa PBA, susunod din sa SMB Sabora. At ibang Northport ngayon kasi halos lahat ng players nila kayang pumukol beyond the arc. Kaya nilang i-manifest ang pressure kasi meron na silang Gio Halalon. At alam ko na si Gio, may alam yan kung paano i-counter ang Magnolia kasi former team niya yan. Marami din silang mga shooters at meron silang legit na go-to guy guard. Gaya ni Joshua Monson na pang combo guard pa nga. Meron silang William Navarro, meron silang Cade Flores na grabe ang hustle plays at hustle defense. Most importantly, meron silang Arvin Tolentino, ang number 1 offense ng Northport. Tsaka yung import nila na si Kadim Jack. Grabe, sobrang consistent. Humahabol siya kina JB at RJ ngayon. Isa din sa biggest factors ng NP, yung import nila sobrang consistent. Ang NP hindi magiging number 1 niya sa standings natin para sa wala. Pero isa lang masasabi ko, kahit number 1 seeded sila, mag-iingat pa rin dahil ang Magnolia hindi matutulog hanggat hindi nakaka-ninja move sa bawat sulok, lalo na yan si Calvin Abueva. Coach Timko nagsisisi umano na hindi niya ginamit ng lubos si KQ laban sa New Zealand dahil alam nyo ba na si KQ ngayon nakakuha ng 36 points, 12 rebounds. Tingnan mo nga yan, hindi basta-bastang highlights, parang sa lahat ng Pinoy overseas, siya lang nakakuha ng ganyan kataas na marka. Si KQ mga kuys ay versatile, athletic shooter at gusto niya yung binibigyan siya ng mahabang playing time. Ibig sabihin kasi nun sa kanya, pinagkakatiwalaan siya ng isang team at yun na nga ang nangyari. Matatandaan ng ganda nga ng pinakita niya sa kanyang debut game pero yun nga lang agad na tsugi dahil na-injure. Pero nung nakabalik na siya agad umimpak, nagustuhan daw niya ang trust ng Sky Gunner sa kanya. Kasi kahit na-injure siya, binigyan pa rin siya ng playing time na mahaba at hindi nga nagkamali ang Sono sa kanya. Di ba pangarap ni KQ makatungtong sa NBA? Mukhang dito niyan magsisimula as long as consistent lang siya dyan. Balita ko, ang KBL at B-League ay daungan ng mga scouts at sa pinapakita ni KQ, pwedeng-pwede niyang trabahuin ang pangarap niya dyan. Consistency is the key, kahit yan lang. Ngayon na nakita ni Coach Tim si KQ sa ganitong stats, sana more minutes pa para sa kanya sa Gilas para talaga maipalabas pa ang kanyang totoong talento sa global events at magkaroon siya ng good exposure at makatulong ito ng malaki sa pangarap niya. Ano sa palagay nyo? Pwede na ba to sa NBA?